Hindi pa tambak ang Bucks dito at makikita natin na paglampas ng pick, ayan, si Giannis ang tumatapat kay Curry. And kung ikaw ang Bucks, ayos lang yan kahit pa power forward tong si Giannis at mas mabilis si Steph. One of the few players naman din kasi sa liga tong si Giannis na kayang bumantay ng mga mas maliliit sa kanya. At makikita natin si Steph na hindi to inatake. Though maganda ang play ng Warriors. Itong si Klay kasi ay kumakaripas na dyan patungo sa right wing. And syempre, yung tao niya ay hinahabol siya. Kung tumatakbo si Klay, dapat tumatakbo rin po yung tumatao sa kanya, si Connaughton. And physics na to mga idol eh. Sobrang ganda dapat ng body control mo para pigilan yung bilis mo upang tumigil dyan agad kasi pumekay nga si Klay. Hindi nakapag-decelerate tong si Connaughton at dinala siya ng kanyang momentum papalampas kay Thompson, libre na tuloy. Again, kita natin para hindi po makatira si Steph, nagsiswitch si Giannis sa kanya. Medyo namamatay tuloy ang opensa dahil dito kasi natitigilan nga si Steph eh. Ganyan din ka-imposing yung depensa ni Giannis. Pero noong second half, biglang umiba ang ihip ng hangin. Nag-adjust si Steph. Pwede niyang gamitan ng bilis tong si Giannis kagad. Pero syempre, baka makasabay din to. So sinet up niya muna to ng maayos. Naghesi siya kunwaring titira para lang mawala sa magandang pwesto si Giannis. Sabay dito na niya nagamitan ng bilis. Napatay mo tuloy ang Bucks. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin ang video, nakakatulong to sa build up ng ating channel. Ang isa pang ginawa ni na Curry hindi ine-elect na si Giannis ay involved sa pick play. Tao ni Giannis si Wiggins dito at ang nagbibigay ng pick ay si Draymond. Si Bobby Portis tuloy ang sumasalubong dyan kay Steph, sabay medyo double team pa nga ito kasama si Beasley. Ito na naman yung sinasabi nating gravity ni Steph. Nangihila talaga ng iba't ibang defenders para mas mapadali yung tira sa kakampi niya. And dito hindi naman na bago, mas madali talaga para kay Steph yung ganitong mga slow-footed talaga na centers tulad ni Lopez. Noong tumapat na si Lopez sa kanya, tila hindi na pinag-isipan pa ni Steph yan at inatake ang kanyang depensa. Same here, si Lopez yung nasa pick and roll defense and kanina nga kung kay Giannis natitigilan siya pero kay Lopez, inaatake. Dito medyo lilihis tayo kay Steph pero ang ganda nga nung simpleng play lang pero hindi pa rin talaga mahuli-huli nung kalaban. This is a blob play or baseline out of bounds play with Draymond being the inbounder. Si Steph, makikita natin na magkakat papasok at nakuha niya ang atensyon ni Lopez. Pero habang nangyayari nga po yan, si GP2 ay nagbibigay na ng screen para kay Klay. Kayo na lang po ang humusga rito mga idol pero mukhang hindi ata natawagan tong pagkapit ni GP2 sa jersey ni Portis. Siguro kasi parehas silang nagkakapitan din ng jersey but still, maganda pa rin ang ginawa ni Payton, kumapit din talaga si Dame sa kanya and yan lang ang kailangan mo para magkaroon ng good look ang iyong shooter. Kung kanina nga mga idol no, si Curry ang nauuna tapos si Klay ang sumusunod. Dito sa pagkakataon na ito ay baliktad. Si Klay ang nauuna nating nakikitang nagkakat at pagkakataon din to upang mapasahan siya ni Draymond kung sa tingin niya ay lulusot to. Hindi rin naman makalusot si Steph sa handoff dito sa ibabaw kaya tulad ni Klay, nagcut na lang din siya. Now, dito na nalito ang Bucks mga idol kasi si Lopez sinasabihan si Crowder na lapitan si Klay. Iiwanan niya si Steph kung ganon and magiging domino effect to. Si Beasley ang sumulo kay Klay and goods na siguro yan, hindi na makakatira. Pero habang nangyayari nga po yan, hindi rin naman tumitigil sa paggalaw si Curry at mukhang may double screen dito sa kaliwa naman. And very good din talaga si GP2 sa ganito mga pasingit-singit na hanap siya ni Klay. Perpetual motion to mga idol. Makikita muli natin dito yung tungkol sa momentum. Kung ititira ni Steph kagad yan, baka matapal pa nga rin to ni Crowder. Tumatakbo rin kasi si Crowder eh. May momentum siya na nagdadala patungo sa direksyon kung nasaan si Curry. So hindi talaga siya kagad makakatigil dyan and at the same time ay malalaman kung titira ba si Steph or hindi. Kaya another flyby na naman. Now ito, simpleng Golden State Warriors play lang ulit. Pick play para malibre si Steph. Pero may mga panilin lang pa rin talaga silang ginagawa dyan. Inunahan kasi nila to na si Steph ang nagbibigay ng pick sa tao ni GP2, in which si Giannis yon. Alam naman nila na si GP2 bibihirang tumira sa labas. So si Giannis, matalinong inaabangan to sa daraanan ni GP2 if magkakat man siya. Good job na sana no? Pero ang nangyari lang talaga doon ay naging mababa masyado si Antetokounmpo para mag-switch at ngayon, naiipit na si Malik doon sa pick ni GP2. Basic.
Tapos in-overthink na rin talaga ng Bucks yung mga ganitong off-ball screens ng Warriors. Like dito, simpleng pin down lang to ni TJD kay Klay. Pero dalawa na ang umaangat ngayon kay Thompson kasi shooter nga rin to. 10 points lang si Klay this game actually. Pero kung iiwanan mo lang din siya, ipupukol niya talaga yan. Nakawala tuloy ulit si Jackson Davis. Habang pinapanood ko to, noong pinasa na kay Draymond ang bola sa poste, ang ine-expect ko talaga ay may lalapit na shooter sa kanya para sa handoff. Walang Splash Brothers sa floor dito pero yung action ay ginagawa naman nila. Si Moody ay nagbibigay na ng screen para kay Chris Paul at pwedeng tanggapin ni Paul ang bola dyan mula kay Draymond. Ganun naman usually Parang yung nangyari nga kanina na nalibre pa si Steph. At nag-relax yung ibang defender, si Portis na huling nakatingin sa iba at hindi sa tinatao niya dapat. Nakawala tuloy si Kuminga. The way talaga kung paano maglaro ang Warriors ngayon exciting panoorin sa kalagitnaan ng struggles nila sa pagsisimula ng taon na ito nakabangon na sila mula rito at ngayon nga po ay rolling na rin talaga. Ang daming cuts, ang daming mga screens, iba rin talaga panoorin tong Warriors lalo pag nasa momentum ang Splash Brothers. And Lakers fan ako pero solid yung mga sets nila talaga. Kaya natambakan din nila ang second best team sa East na Milwaukee Bucks. Si Steph kumamada ng 29 points, 8 rebounds and 5 assists. Si Giannis naman po 23 points, 7 rebounds and 6 assists sa kanilang pagkatalo. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.